So karong nga gabi ato isgutan ang God's way of healing about exercise. Sa pagpadayon mga paglaom ato idungo ato mga ulo alang sa magampo ta. Dios nga labing gabahanan nga naka sa trono sa kalangitan, inintak na sa gabiyon. Salamat ning kaygunan ikaduha nga gabi sa amo nga panagtuon sa series sa God's Way of Healing. Amo gihangyo Ginoo nga ikaw magapakiguban kanamo, hatag kanamo sa kalamlangitnon nga amo gikinahanglan nga kini nga programa maghatod og panalangin ngadto sa amo nga mga viewers, among mga suki o Diyos nga lantaw nga usab ilang mabatnan ang maayong panglawas samtang magikinabuhi, samtang magapaabot sa dulan nimo paganhi. Salamat o Diyos nga ikaw nagatubag sa among pagampo. Kinta na magipangayo og gilawong mambadawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa magkausama yung gabi sa ato tanan nga makapaglaom ang ato series God's Way of Healing gisugdan nato kagabi o karon ato ipadayon mga kapaglaom. Kagabi ato gisgutan ang may tungod sa nutrition. Unsa ang pagkaon nga giandam or describe or diagnose sa Ginoo alang sa iya makatawan haron nga mahimo ta nga himsog. Because gusto sa Ginoo nga kita mahimo nga himsog. In 3 John verse 2 nagaingon ang Balaang Kasulatan, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. No? So, it is God's desire, mga kapaglaom, nga kita mahimong himsog sa matag karugon niya. Dili lamang kita madasigon sa ato nga pagpangalagad, abtik ta, mulambigit sa mga care group ministries, active ta mo adto sa simbahan, Merkules, Biyernes, or Sabado, tanan, tibok adlaw, apan gusto sa Ginoo nga mahimo ta nga himsog mga kapaglaom. Kung ang Ginoo naga-atiman during Israel time, during the old Israel, nagtuo ako, mga kapaglaom, nga ang Ginoo usab mag-atiman sa iya nga moderno nga Israel. Kitang tanan, gipangga sa Ginoo. Gusto niya kita atimanon when during the Exodus, sumula sa kagabi sa ato panagtuon, iyang gipakaon ang makatawhan, mga kaisunan, kita usab nga iya makatawhan karon, nahibalo ko nga iya kita atimanon, iya kita pakanon. Rain manna, according to Psalms chapter 78:24, He rained down manna on them to eat and given them of the bread of heaven. Kining manna mao ni siya ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo from heaven, gihatag ngadto sa mga Israelites. O according to verse 25, men ate angels' food. Kini di ay nga kalan-anon mga kapaglaom, kalan-anon sa mga anghel. He sent them food to the full. So, kung ang Ginoo nagatiman sa imakatawhan during Israel time o during old time of Israel, He is also willing nga ipakaon ta niya mga isuon, pakaon ta niya. And every day, sa diha nga kita nagkakaon, we need calories sa ato ginakaon. Naay mga calories nga ato ginakaon sa matag adlaw, naa mga vitamina, mga nutrients nga is-supplied sa atong ginakaon matag adlaw. Matag kaon nato, naay ang calories we burn, calories we eat. Matag karon niya. So, because some days we eat a lot of calories, but some days we burn a lot of calories. So, ang atong lawas, mga kapaglaom, store remaining calories in our body. So, every day, nagkakaon kita, we burn calories, we eat calories, calories we eat, and calories we burn. Inaana, ragyod ang cycle sa ato, inadaadlaw nga pagkinabuhi. So, asa man mapadung ang sobra, mga kapaglaom, no? Asa man padulong ang sobra. Siguro, sa atong gisugan ng gabi, ang sobra nga mga calories, muadto sa mga fats, no? Muadto sa mga bilbil na to, sa mga babae, dito sa ilang breast, sa ilang mga bilbil, sa mga sampot, sa mga lalaki. The same, mga kapaglaom, ang sobra nga calories. Busa, nakinahanglan taog pagkaon,
sa matag adlaw, but dili nato pasobrahan kay kung masobra na siya, ma-convert na siya into fat, unya mahimong mutapot na siya. Sa doon ay mga tao nga di nato makit-an ang tambok kanang ginatawag nga visceral fat, mutapot nga to sa ilang mga body organs like mag-fatty liver, dito sa ilang lungs, mutapot ang mga tambok. Di nato dili invisibly makit-an nato, but naanay mga fat. So ang uban pod visible kayo makit-an gyud. But ang uban siguro ganahan mo kaon kay gusto nga mahimo nga murako. Pero karon nga gabi mga kapaglaom ato tun-an unsa ang mga suhito nga kaning mga fat mawala na siya, no? Mukaon dagdaghan because we need muscles, we need energy sa matag adlaw. But unsaon man nato nga kana siya mga fat mga wala. Daily exercise is beneficial for people of all ages. Exercise not only promotes a sense of well-being and prevents disease, but it also aids in the recovery from disease. So ang exercise mga kapaglaom, dako kayo ni siya og katabang alang sa matag usa kanato, no? Ingon pa sa usa ka magsusulat, exercise is an absolute requirement for body strength and development because more people die from lack of exercise than from too much exercise. Daghan mga tao kuno nangamatay from lack of exercise kaysa too much exercise. Say, kanabitang maglantaw ko kana mag-exercise, kauban sa komisis, matagkaroon ko niya, wag tumig palaro o baka mga oval. Sa unang panahon, gamay ra gid ang mo-exercise. Unya, maluoy ko sa mga tao nga mag-exercise nga, ayha na sila mo-exercise kung ang ilang ninakwan, nagbabag na ang ilang tiil, na kanang naulahin na, usay mangkamot, magdungo na kayo, kay na-stroke na di ay, ayha pa mo-exercise. Dili maayo nga tan-awon mga kapaglaom. But, unsa kuno ang himuon nato? Exercise is an absolute requirement for body strength. Kay, mo-develop ang ato nga mga muscles, unsa pa diha, ma-exercise ang ato nga lawas, nga ang atong stamina taas, no? Mo trabaho ta, dali kapuyon. So, mo ni ang purpose nga nung mo-exercise ta. Iyon pa, sa usa ka magsulat sa iyang libro, sa The Ministry of Healing, page 237, action is a law of our being. Every organ of the body has its appointed work upon the performance of which its development and strength depend. The normal action at all, the organs give strength and vigor, while the tendency of disuse is toward decay and death. So, kana di ang exercise matag kanon unya mga kapaglaom, it is our duty. No, it is our duty because kung dili nato himuon nga mag-exercise sa matag adlaw, may tendensya nga ma-disuse is toward decay and death. Pero sahay dag-un kita sa ato nga kaugalingon. Abi ninyo, ang pinaka-kontra nimo sa imong nga usay mag-exercise ka nga kanang dili ka mag-exercise, kanang imong kaugalingon. Sometimes, many times nga niabot na sa kong kagalingon nga, moingon ko nga, ug mga adlaw mo exercise ko. I-ready na nako akong short, i-ready na nako akong kanang sapatos, i-ready na tanan ng medyas, tanan, ready na. Pagtulog nimo, i-alarm pag yun ang cellphone, kaya aron inig alarm, bangon ritso, unya, exercise na daga na dayon. But sometimes, pag mata nimo, pagkabuntag, pag ring yun sa alarm, moingon din nga, pag alarm, ingon din ka nga, ay, murag katugon ba man ko? Pag ingon sa imong kaugalingon nga, murag katugon ba ka? Matulog yung kagbalik, ana. Pero, sultihan ta mo, kung inana ang atong mentality, dili kita mahimong magmanampuson o ang atong pag-exercise, dili yun mahimo. Pero, kung ato dag-una siya nga, huna-huna, ang atong kaugalingon, pag ingon nga, pag alarm ritso, tindog ka, bangon ka, suot sapatos, pag short, pag suot og sinina, dagan ka ritso, exercise ka, then imong nadaog ang imong nga kaugalingon. Okay? So, importante kayo ang exercise. Exercise, if those who are sick would exercise their muscles daily, women as well as men,
in outdoor work using brain, bones, and muscles. Proportionately, weakness and languor would disappear. Health would take place, the place of disease, and strength of the place of feebleness. So, ang exercise, mao niyang katabang mga kapaglaom. Ato gini siyang himuon, matag karon niya, regardless sa atong status or kanang babae ba ka o lalaki, bata o tiguang, we need to exercise every day. Every day. Ang problema lang yun mga kabaglaom kay maghuna-una bitaw ta nga kita pobre. For example, pobre ta. Maghuna-una ta nga ang exercise para ragyud na sa mga dato. Usahay mao na tong mentality nga ang exercise para sa dato. Gani maghuna-una ta nga kung magsapatos ta, mag-short ta, mag-sleeveless ta, unya mudagan dayon tas upal, hilas kaayo himuon koy kaya naman maghuna-una man ta nga pobre ta. Ha? Pero kana nga mentality mga kapaglaom ato nang i-erase. The more nga pobrita, the more nga wa tay kwarta, the more nga mag-exercise ta. Nga naman, wa man tay ipalit og tambal, wa man tay ipaadto sa hospital, wa man tay ikapalit og mga medisina, maintenance sa ato nga lawas kung magbalatian ta. So, the more nga wa tay kwarta, the more nga mag-exercise ta. So, hinaot nga inyo ginang tamda, no? Dili nato kalimtan ang pag-exercise. Kung ato batnan mga kapaglaom, God is the source of spiritual strength. Ang Ginoo mao siya mao ang tinubdan sa espirituhanon nga kusog. Gani ang Isaiah chapter 40 verse 29 to 31, He giveth power to the faint, and to them that have no might He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. While waiting for the soon coming of Jesus Christ, let us always exercise our faith, our trust in Jesus Christ. But while waiting for Him, sa wala pa siya maabot mga kapaglaom, ato kanunay exercise ang atong gugayon. Nga ato bitaw, let us always remember nga kining ato lawas loan ni gikan sa Ginoo. Hinulaman ni nato mga kapaglaom, hinulaman nato gikan sa Ginoo o kinahanglan ato gyud ni siyang ampingan. Kung manghulam gani ta og usa ka butang sa atong silingan baka sa atong amigo, ato gyud na siyang ampingan, dili nato nabusaran kay gipahulam ra man na sa tuwa. In like manner, ang kining ato lawas, it is a loan from God. Ato kanunay ampingan mga igsoon kay malipay ang Ginoo nga nagpahulam nato nga ato gi ampingan. So, unsa man ang the best exercise nga ato himuon? Morning exercise in walking in the free, invigorating air of heaven, or cultivating flowers, small fruits, and vegetables is necessary to a healthful circulation of the blood. So, kana siyang, not necessarily nga, mag-athlete good ka, or kung wa kay bike, o di ka mo exercise, kay makarason ka nga, wa mo kay bike, di ko maka-exercise, wa kay bula, di ka makaduwag basketball, wa kay sapatos, di ka makaduwa. But according sa healthful living, inyong pa din cultivating flowers, small fruits, and vegetables is necessary to a healthful circulation of the blood. It is the surest safeguard against colds, cough, congestion of the brain and lungs, inflammation of the liver, the kidneys and the lungs, and the 100 of other diseases. So ang exercise kuno mga kapaglaom, mo-eliminate ni siya sa naganlain nga mga balatian. Labi na sa mga kanang basic yun nga mga balatian like ubo, hilanat, o sa padiha nga mga balatian, no? Lungs, inflammation, the liver, kidneys, lungs, mao na siya ang i-eliminate during mag-exercise ta. Kung doon na tayo sakyanan, cars that drive mainly, kana bitang mga sakyanan nga, diha ra gyud sila sa syudad, are recommended to drive on the highways. Recommended sila nga, i-drive yun animo ang sakyanan dito sa highway, aron nga, to prevent, unsa may purpose ana, to prevent
smoke from getting stuck in the car's internal combustion engine. Kung ano mo sakyanan, di aragod kanunay magdagadagan sa syudad, ang tendency na mukubol na siya. Pero ang ato nga recommendation is imo na siyang ipadagan dito sa highway aron nga mahimo siyang kusgan, aron ang iya nga engine ma-exercise nga dili pud kanang ginatawag nga internal combustion engine say mag-produce na siya og kanang smoke kun dili nimo mapakusog og dagan or kun diha ra sa syudad nimo itugtuyok. So we need to exercise like even cars, we need to exercise as well, mga kapaglaom. Unsa may purpose nga no exercise man ta? Kung doon na tayo ginakaon nga mga tambok, matag kanunugon niya, kanang mga tambok, hiliso na siya, pinaagi sa ato nga pag-exercise. Aron walay blood clot nga may tabo, dili nato mabatnan ang kanang pag-clot sa ato nga mga dugo, gikas kasing-kasing, padulong sa ulo. No? Usay, ang tendensya, mga kapaglaom, nga kung mukaon tag tambok, kung di ta ka-exercise, mao na hinungdan sa daghan kaayo nga mga balatian. Ilabi na nga atong ginakaon, mga karni, mga uwili kaayong mga pagkaon, mao na hinungdan yun, blood clotting sa dugo. So, can we clean up the accumulation cholesterol in our blood vessel? Ato bang ma-clean up ang accumulation nga mga cholesterol nga naa diha sa ato nga blood vessel? Yes, we can. Unsa may hinungdan nga nung di nato ma-clean up mga kapaglaom? Inactivity is a fruitful cause of disease. Kaya bitang wala tayo ginahimo. Ang exercise quickens and equalizes the circulation of the blood. But in idleness, the blood does not circulate freely and the changes in it, no necessary to life and health, do not take place. The skin too becomes inactive. Kung ato mabantayan mga kapaglaom, kung mag-exercise ganita, kanang mga tao nga nag-exercise kanunay, bisan ang ilang edad, taas na, pero ang ilang skin, mura gihapon batanon. Ang ilang dagway, glowy gihapon. Nga naman, tungod sa exercise, mauna ang purpose or function o resulta sa diha ang tao mo exercise. So, the best exercise is walking in the air, fresh air. Ingon pa sa Testimonies for the Church, Volume 2, page 526, nagaingon, those who accustom themselves to proper exercise in the open air will generally have a good and vigorous circulation. Men and women, young and old, who desire health and who would enjoy active life, whatever their business and inclination, they should make up their minds to exercise in the open air as much as they can. Mga nigugma ko ng mga kapaglaom, usahay, natay mga rason, natay mga rason daghan kayo, aron dili ta ma-exercise. Mingon ta nga, awa ko ka-exercise kay tungod ani, tungod ana. Naamon ko'y trabaho, walag tuo ang akong trabaho, wa ko ma-exercise, wa ko'y time. Mga kapaglaom, dili na siya maoy rason. Wa ba ko'y short, di ko makaadto sa oval. But if you look into sa Bible, in Genesis chapter 2, verse 15, ang atong unang ginikanan, our first parents, ang ilang exercise was gardening. Gardening, siguro, doon na mo yung mga area diya sa inyong likod, sa inyong balay, sa kilid baka, or even, bisag dili inyo ha, mananghid lang mo nga inyong i-cultivate na siya, inyong gardenon, that's way of kanang maka-exercise food mo. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress, cultivate it, and to keep it. Mauni ang gihimo sa atong unang ginikanan, mga kapaglaom. Gardening. Kuan sila, garden sila, at usa na siya kapamaagi usab nga ma-exercise. Pero usay, makiunta nga, Pastor, kana ring pagdaro di ay exercise gyapon na siya. Kuan gyapon na siya kanang exercise gyapon na siya. Pero mas nindot yun to, mga kapaglaom, kana bitawng imong i-separate ang imong trabaho kaysa imong exercise. Kaya sa manggod, ang tendensiya,
kung magtrabaho ka, like magdaro ka, mangguna ka, usay pungot ka. Kay taghaan na po rin sa buta. Oy, nangguna tod ka na move tod imong mga muscle, pero sige kag bagutbot kay puting grabe gud nga libunon kayo. O sa baka sagbuton kayo. Magdaro ka, gahi kayo, batuon kayo, sagbuton gid kayo. I-separate nato ang ato nga kanabitang pag-exercise kay kanabitang focus nimo nga kung may exercise ka, mag-running ba ka, mag-walking ka, focus good. Nindot kayo na siya. So, ingon pa sa usa ka magsusulat, choose an exercise which you enjoy. Kanang mag-exercise ka nga, ma-enjoy ka, no? So, importante yun ang pag-exercise, mga kapaglaom sa matag karunugon niya. So, unsa man ang benepisyo sa exercise? Niya ay mga benepisyo. Tagaan ta mo, mga kapaglaom. Number 1, exercise strength the bones and muscles. Mulig-on sa atong mga kabukugan o mga muscles. Then, exercise improves circulation of the blood. Kung ang exercise kuno mo normalize ni sa atong nga dugo, kung high blood ka, iyang i-normal, kung low blood or kanang anemic ba ka, iyang i-normalize mga kapaglaom. Exercise regulates the blood pressure. It helps to lower high blood pressure. Kung yun kaganiha. Exercise slows down the aging process. Muninindot kayo. Nako'y lektura sa una nga kanang how to stay young, healthy, and beautiful. Ganahan kayo mga batanon na. Bisan mga tigulang, ganahan sila. Kay gusto nila nga mahimong healthy, young, and beautiful. Mga kapaglaom, sayon na kayo. Exercise slows down the aging process. Kung mag-exercise gani ka kanunay, bisan ang imong edad taas na, pero ang imong dagway batan-on gihapon, slows down the aging process. It improves performance in the activities of daily living. Matag karunugon niya, natay buluhaton sa atong balay, dili ta kapuyon, kaya nga naman, nag-exercise man ta. Exercise aids digestion when one walks briskly after a meal with the head up and the shoulders back. So, kanang human natong kaon, dili ni sarili nga mudagan ta, kay mag-exercise ta. Kung mahimo, brisk walking lang, usa na siya katabang nga mutabang sa ato nga paghilis, mo-digest sa ato pagkaon nga ginakaon. Exercise helps keep the body at an ideal weight, not too fat and not too thin. So, ang exercise, mutabang kung tambok ka, mutabang sa imo nga dili ka matambok, or di po kayo ka niwang. Doon ako'y kauban sa gym nga, sa una, grabe gina siya katambok. Tambok yun, as in, tambok. Pero sa diha, nagkita mi bag ulang. Nakita na ko nga nanipis na ang iyang lawas. Iyang tiyan na siya abs. Pagkanindot, ingon ako, what? Kanang nindot kayo nga manifestation nga iyang ipakita nga ang unsag yun, ang kaayuhan, resulta sa exercise. Number 7, exercise strengthen the immune system, thereby helping the body to resist infection and colds. So, ang pag-exercise, matagkanugon niya, mga kapaglaom, mulig-on sa ato nga immune system. Doon ay mga balatian, nga itong silingan, naghilanat, nag-ubo ba ka, tungod ka nag-exercise ta, di ta dalit sumatakdan nila. Exercise reduces stress, it helps one to relax. So, ang exercise, mo reduce na siya sa imo nga stress. Dako'y kauban sa basketball, matagkarunugon niya, magduwa mi. Busy kayo siya, kay dignitaries man siya, chief executive officer man siya, daghan mga trabaho. Sa adlaw, ang iyang outlet, aron nga mawala ang iyang stress is magduwa og basketball. Makakatawa siya, malipay siya, muguwa ang iyang singot. Number 9, exercise lift gloom from the mind by increasing the production of non-epinephrine and the antidepressive neurotransmitter in the brain, no? So, ang atong nauna, linaw, no? Natay peace of mind, no? Kana siya nga mga klase nga mga hormones muguwa sa diha nga mo exercise ta. And last but not the least, exercise improves mental efficiency and promotes clear thinking. So, kung ang atong panguna-una, panglantaw sa atong kaugalingon, umalabot, dili kayo maayo, exercise ta, aron nga mo promote na siya og clear thinking. So, exercise,
Bisan asa sa lugar nga imong gusto, sa bukid baka, no? Sa lugar nga kana bitang dili polluted nga mga lugar nga makahanggab ka og presko nga hangin, maunay pinaka the best. Kung mahimo, ayaw pag-exercise nga ikaw rang usa. Kung mahimo, bodies with bodies, uban baka imong asawa, imong mga anak, pwede mo maka-exercise, and this is what we did. Mga kapaglaom, mag-exercise ko matag Karagonya, matug bukid, mag-jogging, uban gyud ako ang ako nga partner kay para di pud ka maluya, no? So, nag-ingon si Mrs. White, Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 2, page 531, perfect health depends upon the perfect circulation. Special attention should be given to the extremities, that they may be as thoroughly clothed as the chest and the region over the heart, where is the greatest amount of heat. So, kung mahimo, may exercise ganita, dili itong, kanabong appropriate nga attire ang ato nga, kanabitang isuot, dili itong mag-exercise ta, mura taga-simba, no? Lahi po itong pang-simba, lahi po itong pang-daro, lahi po na pag-exercise, so appropriate. Mga nigugma kong mga kapaglaom, usahay, murason ta. Natay daghan kaayo nga mga rason sa atong kagalingon nga. Dili ko maka-exercise, pastor, kay wa ko'y time. You know? God has given us the same time. Kung ang Ginoo naghatag sa kuwa og 24 hours a day, ang Ginoo naghatag usab kanimo og 24 hours a day. Kung ang Ginoo naghatag kanimo og 60 minutes per hour, mausab ang Ginoo gihatagaan kaniya og 60 minutes per hour. 60 seconds per minute, mao gihapon. Parihot ang tanan, mga kapaglaom. There is no reason nga, muingon ka nga, I have no time to exercise. Ha? Bisan asa ko madto, mga kapaglaom, pwede gid ko maka-exercise. Bisan sa dako kayo nga buluhaton nga gipiya sa Ginoo, ibutang na ako sa akong sakinan. Di man ko kadagan kay nag-ulan man sa gawas. Wa ko'y time, gamay na lang gid akong time. Na ako'y resistant rubber, no? Resistant rubber nga akong ibutang sa isangit dito unya mag-jogging dayon ko in 15 minutes murag naabot na nako ang 5 kilometers pinaagi lang sa resistant rubber. Bisan asa skipping rope maka, you can do it, mga kapaglaom. Usahay lang, mapildi ta sa atong kagalingon. Mapildi ta sa atong kagalingon. So, kung dili ta mag-exercise, many people lose their health, no? Many people lose their health because, nga naman, na-busy sila pagpangita og kwarta. And there are many of them who work without time to exercise and relax. Ayha na, di mo ma-feel nga kinahanglan ka og exercise o relax kung nagbalatian na ka and spend most of our monies nga atong gitigom tungod kay grabe ang ato nga kahago. So, mga kapaglaom, take time to exercise. Nagaingon ang The Pen of Inspiration, The Ministry of Healing, page 240. Those whose habits are sedentary, when the weather will permit, exercise in the open air every day. Summer or winter, walking is preferably to riding or driving, for it brings more of the muscles into exercise. The lungs are forced into healthy action, since it is impossible to walk briskly without inflating them. Madto kog hospital, musaka og mga tag-as nga mga building. Instead of using kanabitang elevator o baka escalator, mugamit kog hagdan kay nindot kayo nga mag-exercise ka. Kasi doon natin mga goal sa atong kinabuhi. We need 10,000 steps every day, 15,000 or 20,000 every day. Muna ato mga goal. So kung mo ato kang mga buildings, do not use elevators. Do not use kanang mga escalators. Walk, no? Gumulakaw ka, no? Walking is good for the digestive organ, the respiratory organs, or the cardiovascular system. Ma-exercise na siya nga mohatod nato ngadto sa himsog nga panglawas. So, there's no reason nga wala ka exercise. Even naa ka sa office or naa ka sa imong balay, nag-ulan sa gawas, pwede ka makapalit og stationary bike, like nag-put up ko ginagmay nga mga kanang mga mini gym,
Akong ginahimo na siya sa una, no? Bike during COVID time, mao gihapon, ginahimo gihapon na mo na siya mga kabaglaom. So exercise in an open air should be prescribed as a life-giving necessity. Necessity gina nato siya mga kabaglaom ang pag-exercise. And for such exercise, there is nothing better than cultivation of the soil. Let patients have flower beds to care for or work to do in the orchard or vegetable gardens. No, gardening is very important na siya. As they are encouraged to leave their rooms and spend time in the open air, cultivate flowers or doing some other light, pleasant work, their attention will be diverted from themselves and their sufferings. Kay kanabita mo muhimo kag exercise like gardening or baka walking, ma-enjoy ka, makakatawa ka, inig humani mo, ma-feel nimo nga life is fulfilling. So karon nga gabi gusto na ako dalon ka mo mga kapaglaom unsa ang mga principles ang mga yawi principles for exercising faith and trust ngadto sa Ginoo. Number 1, prayer and meditation. Kung ato exercise atong lawas matagaron niya aron nga dili ta magpagdaot, aron dili ta mahimong magbalatianon. In our spiritual aspect usab kinahanglan nga ato exercise ang kanunay pagkaminampuon and meditation. Prayer and meditation. Regularly seek God's presence through prayer and meditation on His Word. Ato kanunay nga batasanon, exercise ang atong kugalingon nga matag karunugon niya pag mata nato sa buntag before ta moadto sa atong exercise magampo ta and meditation of His Word. Basa sa Biblia, no? Maunay magkapalig-on sa ato nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Number 2, community support. Surround yourself with fellow believers for encouragement. Dunay panahon nga magluya ta. And we need encouragement coming from our friends, coming from our brothers and sisters. We will encourage each other, mga kabaglaom. Number 2, service. Service, focus on serving others, demonstrating faith through actions. So, part of our sa ato buluhaton while waiting for the soon coming of Jesus Christ is serving others. Jesus Christ, as Jesus Christ Himself, wala siya moanhin, hining kalibutan na, aron nga magpasilbi, apan He is serving His disciples. Mausab, si Kristo ang ato nga best example, ato himuon usab ang service ngadto sa uban. Number 4, worship and praise. Usa kini pag-exercise sa ato kaugalingon, espirituhanon. Cultivate gratitude and worship. Every time nga dunay panalangin, and even sa mga pagsulay, trials and temptations and tribulations sa atong kinabuhi, let us have the spirit of worship and praise. Let us cultivate the spirit of gratitude and worship ngadto sa ato nga Ginoo. Usahay, I heard ta makapasalamat. Ginoo, thank you so much sa imong blessing. Salamat kaayo. But when trials and tragedies mahitabo sa tuwa, usahay malimot ta pagpasalamat ngadto sa Ginoo. And last but not the least, self-reflection. Regularly assess and renew your commitment to faith. Manigugma ko nga mga kabaglaom, nagaingon ang balang kasulatan, the things which are impossible with men are possible with God. I hope you will get a closer relationship, natay a closer relationship to God who can help us through sa matag adlaw nato ang pagkinabuhi, mahimot ang himsog o dili lamang mahimong himsog apan ang ato kalag magmadasigon while waiting for the soon coming of Jesus Christ. Mauni ang ako handom alang sa matag usa kanato mga kapaglaom. While waiting for the soon coming of Jesus Christ, He is coming very soon. And His coming is sure and certain. Those who wait for the Lord shall renew their strength. Aron nga, samtang kita magabuhat, magakinabuhi ng kalibutan na, dili kita kapuyon,
magapaabot kita, kanos amo abot ang Ginoo, we do not know, but always ready kita nga malipayon, lig-on ug madasigon sa ato papangalagad ngadto kaniya. Ato idungo ato maulo alang sa pagampo. Dios nga labing gamahanan nga nagastruno sa kalangitan, ninintak na sa kagabhion, daghang salamat nga ikaw nagahatag kanamo sa giyon nga kami makapadayon ining series God's Way of Healing. Ginoo, amo gihangyo ang imong panalangin sa among mga viewers nga mabat na nila ang himsog nga panglawas. Tuguti nga sila magahimo sa pag-exercise sa ilang lawas tungod kay kinihulam gikan kanimo. Mayingon sab o Dios nga sila mag-exercise sa ilang pagtuo ug pagsalig da kanimo sa matag karon unya while waiting for the soon coming of Jesus Christ. Hinaot ko mapanalangin ikaw sa matag usa kinta na amo ipangayo gilaw ang mga madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.